Okay, ayan. So isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Ayan, so may magaganap po tayong isang ngayong gabi ng isang maginoong debate sa pagitan po ng ating dalawang kapatid na talagang magpapahayag ng kanilang bawat pinananampalatayanan. So sa atin pong pagsisimulang ito, so again, pa-share po muna ng ating live at feel free po sa inyong mga comment yan sa atin sa live. So, ayan. So, tayo po ay, yung aking, sorry, yung aking monitor. So, sorry, ayan. So, pa-share po ng ating live, mga kapatid. At para po mas marami pa ang marating ng ating isang maginoong debate na to. At syempre, yung ating pong magdidebate ngayon, ang ating dalawang kapatid na si Brother Ali Javier ng Islam at ang ating pong kapatid na si Brother Denmar ng RCC. Ayan. So, ngayon po, bago po natin simulan ng ating debate na ito at bago po natin basahin yung ating magiging rules sa ating debate na to. So, simulan po muna natin sa pagpapakilala ng dalawang debatista na ito para sa kanilang pagpapahayag ng kanilang sarili at kung ano ang kanilang titindigan sa debate na ito. So, since ang ating pong again, yung nga po palang ating so medyo nawala ako. So, ang kanila pong pagdidibatihan sa gabing ito ay ang topic na patutunayan ng ating kapatid na si Brother Denmar ng RCC na hindi nagmula kay Ismael ang mga Muslim. At syempre, inedicate naman ito ng ating kapatid na si Brother Ali Javier, syempre ng Islam. So, again, bigyan ko muna ng 1 minute yung ating dalawang kapatid nito bago natin basahin yung rules para sa kanilang pagpapakilala ng kanilang sarili at ano ang kanilang titindigan sa pag-uusap na ito. So unahin po muna natin si Brother Denmar ng RCC. So Brother Denmar, okay, mic test tayo. Mic test, dinig ba ako? Okay, yes, amen. Loud and clear. So 1 minute, Okay. Brother Denmar, start now. Ave Maria at isang mapagpalang araw ng linggo sa ating lahat and blessed solemnity of the Christ the King. Ito po ang inyong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago, ordinaryong miyembro ng Simbahang Katolika na nagtatanggol ng ating pananampalataya, bunga ng ating pag-ibig sa ating Santa Iglesia. At sa pagkakataong ito ay titindigan natin at patutunayan natin sa ating kapatid at yung kanilang pinagmamalaki na si Ismail daw, ang ancestor ng mga Muslim, yan po ay pamamalian natin. Dahil patutunayan natin ngayong gabing ito na si Ismail o ang mga Muslim ay hindi nagmula kay Ismail. No? Ito ay sa pamamagitan ng kanilang mismong referensya. Kaya mamaya po, abangan natin ang paglalahad ng katotohanan at nawa ang katotohanan lamang ang manaig sa pagitan at sa usapang ito mga kapatid. Yes, amen. Okay. Mute muna tayo, no? So, ayan. So, salamat, Brother Denmar. At ako naman po tayo sa ating kapatid na Brother Ali. 1 minute, Brother Ali. Kahit po lagi ka narito, pakilala ka pa rin po. At ano ang iyong titindigan sa debateng ito? Brother Ali, 1 minute, time start. Gandang gabi, sister. Malinaw ba boses dyan? Yes, klaro po. Okay siya. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam, wa baraka ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum sa lahat ng kamusliman. At magandang gabi sa mga kababayang Pilipino, mga Kristiyano. Siyempre, magiging negative po tayo mga kapatid sa talakayan na nihain nila. Patutunayan di umano ng affirmative na ang mga Muslim ay hindi nanggaling kay Propeta Ismail o Ismail na anak ni Propeta Abraham. At take down notes po kayo ng mga verses sapagkat maganda po ito. I-share nyo na rin dahil ito po ay magiging pattern ng mga susunod sa atin
para makakapamili sila kung alin ang kanilang papasukin na pagiging Muslim ba nila o pagiging Kristiyano nila. Thank you ba, Sister Nad? Okay, ayan. So, thank you. Maraming salamat sa iyo, Brother Ali. At ngayon po ay dako na tayo sa ating pagbabasa ng ating magiging rules sa debating ito. So, simulan na po natin. So, number 1, ating debate rules. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 minutes, 20 seconds maximum. At kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi ng moderator ng next question. At number 2, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. At number 3, kung hindi niya sasagutin ang tanong at magkakaroon siya ng 10 seconds na paliwanag at yan na yung pinakasagot sa tanong. So number 4, sagutin ang tanong ng naaayon sa tanong. So number 5, sa first stand, doon lamang magtatanong sa inilatag ng katunggali at kung itinatanggi niya ay automatic next question at sa rebuttal doon na lamang pwedeng itanong ang lahat. So number 6, ang debaters po na makatatanggap ng 2 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina at babawasan naman ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan naman ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. At number 7, bawat senaryo ng objection ay 1 beses lamang maaaring magpaliwanag. 1 objection lang at hindi po sunod-sunod na objection. At during final conclusion, no objection po tayo, no? So number 8, ito po yung pinakaano natin, hindi po pinahintulutan ang physical na atake at mga pagmumura sa nakasanayan, kasama na dito ang out of topic. Again, remind ko po under rules number 8, yung mga unnecessary word po ay hindi po pinapahintulutan dito sa debating ito at sana po yung mga words na hindi kinakailangan, katulad po ng remind natin mga tanga, bobo, walang utak, hindi ka marunong mag-isip, at marami pa yung mga medyo offense words ay hindi po pinapayagan. At dahil po gusto natin na maging maayos ang ating usapan, iwasan po natin ito at kung hindi ko po kayo masasaway at mapagsasabihan, ay ititigil ko po automatic ang debate. Alalahanin po natin na ang mga salitang ito ay hindi po makakatulong sa pagpapaliwanag natin sa mga nakikinig sa usapang ito at sa pag-akay natin sa ating pinananampalatayanan. So, mas maayos, mas makakabuti sa debate na ito. So, number 9. So, number 9, naku, nawala. So, wait lang po. Nawala siya. So, number 9 po ay no challenge question. Ang mga tanong na kung mabasa ko o paano kung mabasa ko ay hindi po papayagan na maitanong. At number 10, ito lamang po yung iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. So, amen po ba sa ating 2 kapatid, Brother Denmar? Amen, amen. Okay, so Brother Ali, okay po ba tayo doon? Okay, Sister. Okay, thank you. Maraming salamat po at pagpalain nawa tayo ng ating Panginoong Diyos. At ngayon po ay, okay, pa-share po muna ng ating live mga kapatid para po tayo ay mas marami pang marating ng ating debate na to. At again po, ayan, so, yes, wait lang po Yan po. So, pa-share po nung ating live. At syempre po, ang kanilang topic na pag-uusapan, again, ulitin ko po, ay patutunayan ng ating kapatid na si Brother Denmar ng RCC na hindi nagmula kay Ishmael ang mga Muslim. At syempre, ito naman po ay pasusubalian ng ating kapatid na si Brother Ali Javier ng Islam. So kung ready na po yung ating kapatid na si Brother Denmar para sa kanyang first stand ng 10 minutes. So Brother Denmar, ready ka na ba? Ready. Okay, so kung ready ka na, time start now, 10 minutes.
Okay, isang mapagpalang gabi muli sa inyong lahat mga ginigiliw kong kapatid. Ave Maria and blessed solemnity of the Christ the King. At sa tagpong ito, ang inyong maliit na lingkod, ang tatayo, Brother Denmar Santiago, patutunayan natin yung ating paksang inihamon sa ating mga kaibigang Muslim, pagaman ito ay diskusyong pag-aaral lamang, no? Ito kasi yung kanilang kiniklaim, no? Na sila raw ay nagmula kay Ismael, no, na nanggaling nga dito sa ating lumang tipan, no. So ngayon meron tayong mga itatayong mga poste bago tayo tumungo sa Biblia. Mismong referensya ng Islam ang nagsasabi, no, ang nagsasabi na hindi talaga sila galing kay Ismael. Okay, ano po ang ating batayan na nagsasabi na ang mga Muslim ay hindi talaga galing kay Ismael? Now, babasahin po natin ang referensya ng mga Muslim. Ako po may mag-o-off ka muna mga kapatid, papaalam ako sa inyo. Referensya, no? Okay. So sabi dito, unahin na natin ito mga kapatid. Ang sabi dito sa kanilang encyclopedia, The Concise Encyclopedia of Islam, page 193. Ang sabi, in the Quran, ang Quran daw mismo nagsabi, Genesis chapter 21 verse 17 to 21 are identified with Mecca. It also states that Southern Arabs come from Qatan, not Ismail. O ano ang sabi ng Concise Encyclopedia nila mga kapatid? Ang sabi ng Concise Encyclopedia nila, sila daw ay galing kay Qatan, hindi kay Ismail. O, Concise Encyclopedia ito ng Islam. Ngayon kung kukontrahin ito ng ating kausap na ustad, ang unang posting itinayo natin, ay para siyang bumabangga sa bato. Para siyang bumabangga sa sarili niyang mantika. Bakit? Sapagkat encyclopedia ito ng Islam. Sino ho ba ang mas marunong? Ang kausap nating ustad o itong encyclopedia nila? Isa pa, mga kapatid, babasa pa tayo ng kanilang referensya. Sabi dito, sa kanilang referensya, no, binabangkit natin para patas tayo. Sabi dito, A Dictionary of Islam, pages 18 to 19. Sabi dito, the pure Arabs are those who claim to be descended from Joktan or Qatan, whom the present Arabs regard as their principal founder. The Arabo Mustariba, no, Arabo-i Mustariba, the mixed Arabs, claim to be descendant from Ismail. They boast as much as the Jews of being reckoned the children of Abraham. The circumstance will account with a reference in which they uniformly regard this branch of this pedigree. And for many romantic legends, they have grafted upon it, and Arabs in their version of Ismail history have mixed with the great romance with the narrative of Scripture. Mga kapatid, ano po sa Tagalog ang legend? Ang legend sa Tagalog, alamat. Ano ang sabi ng Dictionary of Islam? Page 18 to 19, ito yung ating kalawang poste. Ang sabi, may mga Arabo, no, na sila nga ay nagsasabi na sila ay galing kay Joktan. At ang iba naman, sila ay nagsasabi na sila ay galing kay Ismael. No? Subalit, yung claim nila na sila ay galing kay Ismael, legend. Ano ang legend? Alamat. Pag sinabi natin alamat, hindi totoo. Kaya ito po ang hayagang pag-amin ng mga Muslim na sila hindi nga talaga galing kay Ismael. Isa pa mga kapatid, may babasahin pa tayo. Ang sabi dito, isa pa. Ang sabi naman dito mga kapatid sa kanilang isa pang aklat. Ang sabi dito, Islam and the Arabs. Ayan.
History of Islam and the Arabs. Dito po sa pahina 11 hanggang 21. Pero babasahin lang natin yung nasa 11 kasi mahaba. Ang sabi dito, ayan, ito sabi, according to Muslim tradition, God told Abraham to begin the rite in pilgrimage to Mecca in a rite called Tawaf. Arab pilgrims that time, a memorial circled the stone counterclockwise 7 times and ran 7 times between the two promontories in memory of Hagar's 7 passages. The historicity of Aramic tradition is difficult to confirm. The first verifiable reference to the Arab people occurs to the inscription of Shalmaneser III dated 853 BC. So the first positive reference to the Arabian extant occurs in the inscription of Assyrian Shalmaneser III, who speaks of the capture of the 1,000 camels from Dinibu, the Arabian in 1854. Ayan. So sila mismo umaamin. Ano ang sabi ng kanilang history, the history of Islam and the Arabs? Page 11 to 21. Ang sabi, mga kapatid, sa ating ikatlong poste na pagtatayo, ang mga Muslim, no? Ang mga kapatid nating Muslim ay hindi nila matiyak ang impormasyon na si Abraham ay pumunta sa Mecca. Okay? Hindi nila mapapatunayan, sabi doon. There is no any reference in the history. It is hard to confirm. Pangatlong poste ito, mga kapatid. Pag siyang bumabangga sa pader, para niya pinupukpok ang ulo niya doon. Bakit? Kasi mga referensya ito ng mga Islam. No? Ito, ginagamit ito ng mga theologian, ng mga Islam. No, sa kanilang pag-aaral ng world religions and history. Ngayon, meron pa tayong pang-apat. Sana abutin tayo ng oras. No? Ito po ang apat na poste natin, pang-apat. Ang sabi pa po dito, no? Ito, masahin natin. Ang sabi dito sa Encyclopedia of Islam, no? Dito sa pahina 544 to 546. Ang sabi dito, Muhammad was not informed about the family of Abraham. Aba mga kapatid, ano ang sabi ka ako? Si Muhammad hindi siya informed sa pamilya ni Abraham. Hindi pala kilala Bakit yung sinasabing galing ang mga Muslim kay Abraham? Galing sila kay Ismael? Ayun. Tutuloy natin yung basa. Ano ang sabi dito? There is a prevalent notion that the Arabs both from the south and the north are descended from Ismael. And the passage is Genesis chapter 17 verse 12. No, but sabi dito, when often cited as if for a prediction of that national independence, which upon the whole the Arabs have maintained more than any other people, but this supposition is founded on a misconception of the original Hebrew. Bakit daw? Ang sabi dito, which runs literally, he shall before the faces of all his brethren. According to the idiom above explained, in which before the face denotes the east, the habitation of his posterity shall be in the east of the settledness of Abraham's other descendants. This prophecy is found the accomplishment of the pack of sons of Ismael being located, generally speaking, to the east of other descendants of Abraham. Okay. Sabi pa dito, but the idea of the southern Arabs being the posterity of Ismael is entirely without foundation and seems to have originated in the tradition invented by the Arabs
as Okay, well as time the is up. Jews. Time is Ay, up. sayang. Hindi umabot. Sayang. Okay. Okay. Okay, dyan po nagtatapos ang ating first stand ng ating first speaker na si Brother Denmar. So, dako na po tayo sa pagtatanong ng ating negative. So, 7 minutes, Brother Ali, para sa iyong... by the way nga po pala, no? So, meron po ako ditong hawak na isa pang phone para po dun sa pagsagot natin ng 20 seconds. So, kapag ka po yun ay narinig ninyo, so next question na po tayo, ano? Okay, so Brother Ali, ayan, magandang gabi po sa iyo. At kung ready ka na para sa yung 7 minutes na cross-exam para sa ating affirmative na si Brother Denmar. So time start now. Tanong. Gandang gabi, Brother Dinmar. Kamusta ka? Okay. I miss you. Okay. Okay, Unang Okay. tanong. tanong. Unang tanong. Ang basihan ng Muslim primary ay walang iba kundi ang Quran at hindi encyclopedia. Tama o mali? Categorical. Mali. Mali. Sapagkat yung mga nagdadawa at saka mga theologian ninyo na nag-aaral ng Quran at Hadith, gumagamit sila ng aklat kasaysayan at mga referensya, no? Na sila nga gumagawa ng diksyonaryo at encyclopedia para maintindihan nila, no? At lalong Okay, next question. Next question. Okay. Thank you, Sister Nat. Ulitin ko lang yung tanong sapagkat ang basihan ng Muslim ay walang iba kundi ang Quran at ito'y pinagkaloob kay Propeta Muhammad. Tama o mali? mali. Uulitin ko ang sagot. Ulit-ulit tayo eh. Mga nagdadawa, tsaka mga nag-aaral ng hadith, no, gaya ng mga nag-aaral sa mga paaralan dito sa Maynila, nag-aaral sila ng kasaysayan. No, nag-aaral sila ng iba't ibang aklat, encyclopedia, para malaman nila Okay. yung Next question. Time is up. Next question. Okay. Alam naming mga Muslim, lahat kami around the globe, na ang aming basihan ay ang Quran at napagkaloob ito kay Propeta Muhammad, peace be upon him, na ininterpret ng hadith at ito ang katotohanan dahil walang ibang basihan maliban ang Quran. Tama mali? Mali! Mali! Sapagkat yung mga nagdadawa nga, yung nag-aaral ng hadith, yung mga nag-aaral sa inyong mga paaralan, mga teolohiko, no? Sila ay nag-aaral ng kasaysayan, ng theology, para aralin no yung inyong kasaysayan. Kaya nga hindi nga kayo galing doon kay Okay, Ismail kasi next question. Time is up. Next question. Okay. Ang Next question. Propeta Ismail ay anak ni Propeta Abraham. Kung saan si Propeta Abraham ay matatagpuan at mababasa litra por litra sa Quran at hindi sa encyclopedia na si Propeta Ismail Abraham ay Muslim. Yes or no? no. Categorical. No, bakit? Encyclopedia of Islam nga eh. Oh, concise Encyclopedia of Islam, History of Islam and the Arabs. Ibig sabihin, ito ay sa inyong referensya. At kung binabangga mo, libro ninyo. Oh, kaya Okay. ikaw, Time ano is up. naman? Next question. Next question. Ang mga Muslim ay hawig sa toro ng mga propeta, partikular kay Abraham, kay Ismail, kay Jesus, kay Moses, kay Noah na isa lamang ang Diyos sa kanilang tinuro. Kaya tiyak na ang mga Muslim ay nanggaling sa nabanggit kong mga propeta. Tama o mali? Objection, moderator! Okay, time pause. Yes, yes, objection. Objection ko, ang tanong niya kasi patungkol na naman sa pagkilala sa Diyos. Hindi yan ang paksa namin kung nanggaling sila kay Ismael. Magtanong siya doon sa nilatag ko. Oh. Okay, so Brother Ali, may counter objection ka ba? Counter please. Yes Malinaw po. yung tanong ko, kabit na kabit. Yung mga propeta na nabanggit ko, particular Ismail, Muslim yung nabanggit ko. Kasi ang basihan
o pagkikilatis ay one God yung turo namin na tinuro nila. Tama ba o mali? Okay? Kabit So yan. ganito na lang. Yes, so ganito na lang Brother Denmar. At kung alam mo na talagang parang out of topic na talaga siya, pwede mong hindi sagutin and mag-the-next question tayo. Doon na lang natin sa rebuttal. Okay? Okay ba sa'yo? Oh, hindi. So, brother, Oh, yes. out of topic eh. Okay, sige. Brother Ali, kung I think hindi niya siguro sasagutin yung sagot mo, so another question na lang tayo para makapagpatuloy tayo. Okay ba 'yon? Brother Ali, Okay, mag-next okay. question Next na lang. question. Okay, so 3 minutes and 29 seconds. So time resume. Tanong. Malinaw sa Quran na si Abraham na ama ni Ismail ay Muslim at hindi siya Katoliko. Tama o mali? Mali! Mali! Sapagkat uulitin ko ano ba ang baksa natin? Patutunayan ko na hindi kayo galing kay Ismael. Hindi natin usapan kung Katoliko o Muslim si Abraham. Hindi natin usapan yan. Kaya ibang topic yan. Amunin mo ko sa susunod. Magtanong ka sa nilatag ko. Okay, time is up. Okay, next question. Next question. Kung ang propeta Abraham na sugo ng Diyos, ama ng mga bansa, ang kanyang anak malamang ay Muslim din. Yes or no? No, mali. Mali. Bakit? Kasi, no, si Abraham, Israelita. Kaya ang anak niya, Israelita, hindi Arabo. Malabong malabo na mangyari, Israelita at tatay, ang anak Egyptyo, paglabas Arabo. Malabo yun. Okay, next question. Next question. Ang Israelita ay nagsimula lamang kay Jacob na apo ni Abraham kaya namamali ka ng paliwanag. Kasi si Abraham Muslim kaya yung anak niyang Ismail ay Muslim talaga at hindi Katoliko. Tama mali? Mali. Mali. O ulitin ko bakit hindi natin usapin kung Katoliko si Abraham. Ang usapin natin, galing kayo kay Ismael. Huwag mong iliko yung paksa. Nasa inyong paksa, kaya topic yung tanong. Okay, time is up. So, okay, time post tayo. Okay, medyo nag-freeze yata si ano. Teka, wait. Meron pang 1 minute and 34 seconds. So, Brother Denmar. Okay, medyo nag-choppy siya. Wait lang natin, Bro Ali. Brother Denmar, ano muna tayo? Yan. Kasi nag-choppy Hello. ka tapos medyo, yes, sige. Mic test muna. Yes, mic test. Malinaw na? Malinaw na? Medyo nagcha-choppy ka, Bro Denmar. Nagcha-choppy ka. Teka. Off natin yung camera. Okay. Hello. Okay, yan. Okay, so, okay, 1 minute and 34. Yes, 1 minute and 34 seconds, Brother Ali. So, okay, time resume tayo. Tanong. Thank you, Sister Nad. Brother Denmar, kung hindi Muslim si Ismail, Katolik ba siya? Tama mali? Mali! Si Ismael, Israelita! Bakit? Ang Diyos ni Abraham, no, ay Diyos ng Israel. Gawa 3:13, no? Ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ni Moses, ay ang Diyos ng Israel. Nagpakilala siyang ako'y si ako nga. Okay, Kaya time is up. Time is up. Next question. Kung si Ismail ay tutol ka na Muslim siya at pinagmulan ng mga Muslim, ano ba relihiyon ni Ismail? Katoliko o born again? Kristiyano! Bakit Kristiyano? Sapagkat ang Diyos ni Moses, ang Diyos ni Abraham, si Kristo. Ang sabi ni Kristo, bago ipanganak si Abraham ay ako nga. John chapter 8 verse 58. Therefore, kung tagasunod si Abraham ng Diyos na Kristo, malamang ang anak niya time is Kristiyano. up. Next question.
Okay. Kung hindi nagmula kay Ismail ang mga Muslim, ano ba ibig sabihin ng word na Muslim? Tumatalima sa kagustuhan ng Diyos. Tama o mali? Okay, time is Mali! up. Time is up. Okay, so inabot tayo. So pasensya na. So diyan po nagtatapos ang first cross-exam ng ating negative na si Brother Ali Javier. So dako na po tayo. Shout out po tayo dyan. So Sir Romeo Lotero, ayan, magandang gabi po sa iyo. So dako na po tayo sa ating stand ng ating negative na si Brother Ali Javier ng Islam. So Brother Ali, kung ready ka na po, 10 minutes para sa iyong first stand. Okay na po? So time start now. Thank you, Sister Nad. Malinaw ba ang boses dyan, Sister? Yes po, loud and clear. Okay, thank you very much. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in. Assalamualaikum mga kapatid at magandang gabi sa lahat ng kamusliman, kapilipinuan, saan man sa daigdig. Pansinin niyo yung very simple na mga tanong natin mga kapatid. Noon lamang no si Brother Dinmar, samantalang malinaw sa unang tanong, mayroon siya kasing mga poste na kinuha niya sa Chismis na Encyclopedia. At tinanong natin, hindi ba ang primary na basihan ng Muslim ay Quran, yes or no? Alam niyo sagot na no, di ba? Hindi ba harap-harapan pang pagsisinungaling yan? Brother Denmar, dapat sinabi mong yes kasi Quran po kami nakabase, hindi po kami bumabase sa chismis na Google o encyclopedia. Kung mayroon mang ginugoogle para patunayan, bro, pero ano lang na yan, minor na lang yan. Major ang pinag-uusapan na usapin, kailan major din na primary na basihan at ito walang iba kundi ang Quran, brother. Hindi po kami katulad ng Kristiyano na kakawindang. Kayo po naghain ang topic na hindi nagsimula kay Propeta Ismail ang mga Muslim. Okay, i-define ko muna ang Muslim para maintindihan mo, okay? Arabic term kasi ito. Relihiyon namin ay Islam, ang Muslim katawagan sa amin. At ito yung hindi mapaparam na ibinigay ng Diyos na tawag sa amin. Okay? Kasi nasa Isaiah 56:5. Yan ang katawagan sa amin na hindi mapaparam. Okay, Muslim, tumatalima. Ang kahulugan ng Islam ay pagsunod, pagsuko, pagtalima sa kalooban ng Diyos. Kumbaga, utos ito, pattern niya ito. Okay? Kapag sinabihan tayo ng Diyos, tumalima kayo, mag-fasting kayo, magdasal kayo, manalangin kayo, magpakabait kayo, huwag kayong kumain ng baboy. Yun ay utos, yun yung Islam. Samantalang yung Muslim, ito yung doer. Okay, napansin mo, Islam, Muslim. Natanggal lang yung yung tunog di ba? Napalitan ng di ba? Yung doer. Kaya pag sinabi mo Muslim, sumunod na siya, tumalima na siya, nagpa-fasting na siya, nagsasala na siya. Okay? Ito yung punto. Ang lahat ba ng mga propeta ay tumalima sila? Yes or no? Siyempre yes, alam nga naman hindi. Kung ganun, sa Arabic nun ay Muslim. Okay ba? Kaya si Propeta Abraham mismo, okay, ay mababasa sa 367 ng Quran na siya ay isang Muslim. Pero wala kang mabasa diyan kahit saan na Katoliko siya para manatili ka sa pagiging Katoliko. Okay ba? Kaya nung tinanong kita kung hindi nanggaling kay Propeta Ismail ang mga Muslim dahil siya ay isang Muslim. Ano ba relihiyon eka? O tanong ko ni Ismail, Katoliko ba? Sabi mo no. Ba't ka nandyan sa Catholicism kung hindi pala Katoliko si Ismail? Tapos pinalusot mo, Israelita sila. Hay nako, patay tayo dyan, brother. Alam mo ba ng Israelita ay later on na dumating na lamang yon kapalit sa pangalan ni Jacob. At si Jacob, anak ni Isaac, apo na ni Abraham. Kaya sinabi mo na si Abraham ay Israelita. Mahali ka, bro. Alam na namin yan, bro. Si Abraham, father of the nation, father of faith, hindi siya nagmula yung tinatawag na Israel, kaya Jacob yun na later on naging Israel. Aral-aral din bro, okay? Ang punto natin dito, kung ang mga propeta ay tumalima sila, Muslim silang lahat. At yan ang pinagmulan ng mga Muslim. Kaya lang pinupunto mo lang na si
Ismail hindi pinagmulan ng Muslim. Bakit? Kasi nandyan sa Biblia ninyo kung ano-ano lang tinuturo nyo, anak siya ng Kerida. Alam mo ba, si Abraham, propeta ng Diyos, nangingirida ba? Malabo yung turo ninyo, bro. Sa 42:13 ng Quran, ang itinagubilin sa amin na relihiyon na ni Noah. Okay? Syara alakum minaddin ma wasabihi Nuh. Sabi doon sa unang sugnay. Itinagubilin sa inyo, sabi ng Diyos kanino kay Propeta Muhammad, ang relihiyon na ni Noah. Pag sinundan mo pa yung mga talata dyan, itinagubilin din kay Abraham. Okay, tamo? Pag sinundan mo pa, tinagubilin din na relihiyong kay Moses at kay Jesus. Huwag kayo magkakawindang-windang. Itatag ninyo ang relihiyong ito. Tignan mo bro, ang tino ng relihiyon naming Islam na mga Islam relihiyon ng mga propeta. Gets ba? Ang ganda Napakainam Kaya kung ang mga propeta silang lahat ay tumalima sa Diyos, Muslim sila, kaya yung mga inapo nila, angkan nila, eto na yung mga kamusliman around the globe, bro. Nagkakaisa kami sa paniniwala. Kaya nga ang punto rito, bro, kung hindi pala Katoliko, ayon sa sagot mo, si Propeta Ismail, ba't ka nandyan sa Catholicism? Nakakiwindang ka sa mga kakristyano mo. Tama ba? Tingnan mo, bro, ang father of faith, o father of the nation na si Abraham sa 367 ng Quran, assignment mo, bigyan mo rin ako sa Biblia mong buhol-buhol, na edited pa yan, ng isang talata na si Abraham ay Kristiyano, particular Katoliko siya. Kung wala, alis ka na dyan, mag-Muslim ka na lang. Kasi nasa 367 ng Quran, si Abraham ay hindi Hudyo. Kaya makana Ibrahim, Yahudiyan, wala Nasraniyan, walakin kana hanifan Muslimah. Okay? Wama kana minal musyrikin. Si Abraham ay hindi Hudyo, gayon din naman siya ay hindi Kristiyano. Datapwat siya ay tunay na Muslim. Hindi siya napabilang sa mga nagtambal. O, tignan nyo, samba lang ng nag-iisang Diyos si Abraham, pero kayo, sandamukal sinasamba ninyo Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, kung sino-sino. Gets ba? Tignan mo sa Quran 14:36 hanggang 40. Sabi ni Abraham sa panalangin niya, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni. Tagalogin ko, hindi nyo naiintindihan Sabi ni Abraham, o aking Panginoon, sa dalangin niya, dasal niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa Panginoong Diyos nilang nag-iisang mga propeta. Katotohanan, maraming nangaligaw sa mga tao, ngunit sino mang sumunod sa akin, tunay na mapabibilang siya sa akin. Sabi ni Abraham, yung bang anak ni Abraham, hindi ba sumunod kay Abraham? Hay nako, sentido common naman bro. Tingnan mo, basahin ko yung 39 hanggang 40 ng chapter 14 ng Quran. Yung katuloy kanina, 36 binasa ko, pumunta ka sa 39:40. Okay? Sabi rito, ang papuri, alhamdulillahilladzi wahabali ala kibri Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Sabi ni Abraham, ang papuri at pasasalamat ay kay Allah na nagkaloob sa akin sa panahon na ako'y matanda na. Magkaroon pa rin ako ng anak na sina Ismail at Isaak, katotohanan ang aking Panginoon. Allah ay lubos na dumirinig sa lahat ng mga panalangin. Pumunta ka sa 40. Rabbi ja'alni muqimas sala wa min durriyati rabbana wa takabbal du'a. O aking Panginoon, sabi ni Abraham, iyong gawin ako na maging isa sa nag-aalay ng pagdarasal. Ito yung sala na tinatawag. O aking Panginoon, gayon din ang aking mga anak. Kita mo? Kaya si Abraham at ang kanyang mga anak, nagdasal din, nagpatira pa rin sa dasal. Kaya nga, maging sa Biblia nyo, kahit buhol-buhol pa yan, okay? Makakahanap ka pa rin dyan na si Propeta Abraham ay nagpatira pa sa dasal sa 17:3 ng Genesis particular. Basahin mo ang 17:1 hanggang 4 ng Genesis, mababasa mo dyan na si Abraham ay nagpatira pa sa dasal. Sabi rito sa binasa natin, mga tao'y napakaraming nangaligaw, pero ang sumunod sa akin, mapabibilang sa akin. Kita mo, brother? Sino sumusunod kay Abraham? Kaming mga Muslim. Tansya mo, anak niyang Ismail, hindi sumunod kay Abraham? Hay nako, diyan ka lang bumabase sa encyclopedia mong chismis.
para sabihin mo ito'y mali relihiyon ng mga propeta. Tanda, pinagkaisahan ng mga Muslim around the globe ang pananampalatayang ito, nagkakaisa, tatak propeta sa dasal, sa paniniwala, sa gawa. Nagtatambal ba ang mga Muslim? Hindi. Ganun din naman si Abraham bakit kayo nagtatambal ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, din naman tinuro ng mga propeta? Naligaw nga kayo, malinaw ba? Ang punto na to malinaw Okay? Balikan natin ang topic. Hain nila, hindi daw nagsimula kay Propeta Ismail ang mga Muslim. Inaasahan ko, mayroon siyang makongkritong isang basihan nasa Biblia niya, pero wala Natawa tuloy ako doon sa aming Q&A. Okay? Ibibigay ko yung hadith na mahaba. Okay? Ito yung kung saan family tree ni Propeta Muhammad. Pag nabasa ko yung Arabic nito, kasi ang Okay, Tagalog ko. okay. So, Okay. time is Time up. na ba? Thank you. Ayan. Okay. So, thank you so much, Brother Ali. So, ayan, dyan po nagtatapos yung ating stand ng ating negative side. So, dako na po tayo sa ating cross-exam ng ating affirmative. So, kung ready ka na po, Brother Denmar, so 7 minutes para sa iyong cross-exam. So, time start now. Tanong. Okay. Unang tanong, Brother Ali, una kong tanong, base dito sa Torah. Sa Torah ha, pinagbabasihan nyo to, Torah. Ayon sa Torah, may mababasa ba tayo letra por letra na si Ismael ay Muslim? Meron ba o wala? Okay, categorical, sagot. Correction, Okay, Sister time Nat. pause. Yes. Quran po Objection? yung ginamit ko, wala pong Torah. Okay? Ayaw ko pong Okay. Torah ni brother. Okay, Kasi so Quran po ginamit ko. okay. So, Brother Denmar, so maliwanag, o nga naman, maliwanag dun sa ating rules na kung ano yung in-stand niya dun sa kanyang paglalatag, ay dun muna tayo magtatanong. So, sa rebuttal na lang natin, dadalin at dun pwede itanong lahat. Okay? Okay, so Okay. meron ka pang 6 minutes and 34 seconds. So, time resume. Tanong. Okay, tanong. Una kong tanong, ikalawa na pala, pasensya. Ikalawa kong tanong, ito, kung totoong Muslim, no? Kung totoong Muslim itong si Ismael, no? At mali yung mga binasa ko, aaminin mo ba dito sa amin, sa mga nanonood, na yung mga encyclopedia na ayaw mong tanggapin na Encyclopedia of Islam, Concise Encyclopedia of Islam, History of Islam and the Arabs na binabasa ko kanina, etc., ay pawang mga mali kahit referensya ninyo, oo o hindi? Mali, Sagot? mali lahat yung mga basihan mo kasi unang-una, brother Denmar, ang Quran basihan namin, hindi yung encyclopedia. Ngayon, kung gumamit ka ng encyclopedia, dapat yung hindi tutol sa Islam kasi wala naman nagsasabi na mga Muslim na tumututol din sa pagiging Muslim. Kasi Okay. against naman Next sa Islam question. ang binasa Next niya question. Next Follow question. question. Walang tumututol sa mga Muslim, magkakaisa kayo. Sabi mo kanina, all over the world, sabi mo kanina, yung Sunni ba at saka Shia magkakontra? Yes or no? Categorical. No, Sagot? pakinggan mo lang. Kasi yung Muslim, sabi mo ang word na Muslim, i-define natin, tumatalima sa kalooban ng Diyos. Kung ganon, kung gumamit ka ng Sunni at Shia, Okay. ang ating, Okay, time pause. Wait, ano ba, Brother Ali. Yes, Brother Denmar, medyo choppy ka kaya hindi ko naintindihan. Objection ba? Objection? Okay. Objection ba? Ayan. Sister Teka, Nads, wait. ang question Yes. mo, Medyo, teka, Bro Denmar. Nagchachapi ka. Kaya hindi ko na masyadong klaro sa akin. Okay, mic test muna tayo. hello, Okay? hello. Okay, sige. Hello. Ayan. Yan, Okay na, sige, Sis okay. Nads, maliwanag na. Okay, paki-clear Ang muna objection ko, yung, Sis Nads, yes, objection. hindi ko Yes. tinatanong, hindi ko tinatanong kung
yung mga memba ay magkakaisa. Ang tanong ko particular, specified. Kung yung Brother Mar, Dati, dati talaga Brother ayaw ng Mar. Diyos. Sabi niya kasi Ayan, pagbalot medyo ko. nawala siya. Ayan. Oo. Brother Hello. Mar, Hello. ate, wait lang, nawala ka kasi. Wait lang. Tandaan niyo ako kasi mag-ano ako. Counter. Dinig na Bayan. ako, Nads. Hello? Dinig na ako? Hello, Yes. mic Sorry, test. nakamute pala ako, Yeah. nakamute. Ayan, okay na siya, okay na siya. Medyo Oo, siguro anta, i-off cam mo na lang para hindi kumain siya ng data, para hindi ka Mag-off-cam ka mag-choppy. para hindi ka mag-disconnect. Oo. Okay, yes, ang ang tanong objection. ko, oo, ang objection ko, sis Nads, hindi ko tinatanong in general ang Muslim kung magkakaisa. Kaya nga ini-specify Yes. ko eh. Yung Sunni ba at saka Shia na dalawang sekta ng Muslim, no, ay magkakontra ba? Yes or no? Hindi ko Okay. tinatanong yung buong kamusliman. Yung Shia at Sunni lang. Oh. Okay, so Brother Ali, nakuha po yung tanong. May counter objection ba? Pa-counter mo ako, sister, para Yes, hindi yes, maging ano po yun? Okay, ano po yan? Sinimulan niya kasi sa objection niya, ang Muslim ba na Shia at Sunni? Sabi niya. Di ba? Oo. Kaya ito yung aking counter, sister. I-define natin kako yung Muslim. Hindi alam ni Dinmar kung anong ibig sabihin ng Muslim eh. Kaya nga doon sa sagot, kaya pinutol niya eh. Tumatalima sa kalooban ng Diyos. Mas mahahati pa ba yon? Okay. Hindi na. Thank you. Yun. So, ang naintindihan ko sa kanyang tanong ay kung magkakontra daw ba yung Zuni at saka yung Zia yata, 'di ba? So, Ah, i-ano natin sa 20 minutes, ipasok natin. So, 20 categorical, seconds. ipasok natin yung kanyang question kung magkakontra yung dalawa. Then, define yung Muslim. So, siguro ganun na Okay. lang siya. Ano, okay. Okay, sige. 20 So, seconds, 20 please. seconds. Yes, naka-start na ako. Okay, 4 minutes and 52 seconds. Time resume. Sagot. Categorical. Hindi Muna. magkukontra kahit kailan, brother. Kasi ang word na Muslim, sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala na sumusunod sa tinuro ni Propeta Muhammad sa panahon natin. So, papaano mo hatiin ang Muslim? Umma ang nahati, brother, yung kakawindang na mga tao sa kanilang sikta. Okay, kaya sabi ni Propeta Muhammad sa hadith, Okay, sa next panahon ko, question. nawindang din yung mga tao sa umma Next nila. question. Question. Okay. Next question. Okay, next Yes. question. Kung itinatanggi mo yung mga binabasa kong referensya kanina na mga encyclopedia at dictionary ng Islam, pinatototohanan mo ba sa amin na itong mga dictionary of Islam, tandaan mo ha, Dictionary of Islam, Encyclopedia of Islam, mga mali ito at mas tama ka. Tama, mali? Categorical. Tama ako, Sagot. bro, kasi ang atin, bro, basihan namin ay Quran, hindi po encyclopedia, bro. Ang punto dito, bro, ang mga binasa mo against sa aral ng Islam, samantalang hindi naman namin basihan ng encyclopedia. Sa Quran naman kami, bro. So, bawal dito yung windangan, bawal yung chismis, bawal yung salpukan. Okay ba? Kasi kaligtasan po ito, bro. Okay, next Ba't question. isasalalit Next sa question. encyclopedia? Okay, Next next question. question. Sa makatuwid, inaamin mo na itong mga referensyang binabasa ko na sa inyo ay tutol Wala na sa kang inyo at pinamamalian mo. Oo o hindi? Sagot. Bro, walang pag-amin dito, kundi realidad lang, bro, na ang aming Objection. basihan ay Okay, hindi po okay, time pause tayo. encyclopedia. Time Okay? pause tayo. Quran So, po basihan namin. okay, Brother Ali, time pause po muna tayo. 2 minutes and 59 seconds. So, yung question po ay merong categorical. So, ganito na lang, ipaulit natin kay Brother Denmar para mas klaro. So, pakiulit, Brother Denmar. Pakiulit yung tanong bago ko i-resume yung Sige, oras. Sister Nad, Paulitin ko yung tanong. pa-counter mo Yes? muna ako.
kasi bago mabalikan si Denmark, pa-counter mo ako. Okay. So, Every sige. objection, there will be a counter. There is a Okay, counter, okay. di ba? Okay. So, pasensya na kasi ang naintindihan ko lang, ang Okay, okay. ino-object niya yung categorical question. So, Tama. yun Kung Mm, lang. yan, nag-object yung siya, dapat Yes. counter muna ako. Okay, sige. Counter Mag-object siya. objection. Yes, Okay. yes, sige. Yes or no kasi yung categorical. Kaya nagsagot ako kasi ng Tagalog. Sabi ko, hindi. Ah, So yung yes kasi okay, o kaya okay. no, hindi na rin po yun yung Tagalog niya yata. Ewan ko lang Okay, kung oo nga naman. ba ako. Okay, sige. Okay, so ulitin natin yung question ulit para mas klaro. Bro Denmar, Okay, ulit tama, tama. bago natin resume yung oras mo. Okay, Ulit. uulitin ko. Uulitin ko. Pinatototohanan mo ba sa amin? O inaamin mo ba na yung mga binasa ko kanina mga referensya ninyo ay mali at tutol sa inyo? Inaamin mo ba? Hindi Category. ko Okay. maaminin, brother. Kasi nga, kung aminin ko na tama yung stand mo, di mali kaming hindi pa kami nagkaisa. Hindi naman basehan namin ng encyclopedia, bro eh. Basehan namin, bro, yung Quran. Okay ba? Dapat ang ginamit mo sana yung Quran para mas matino tayo eh. Wala na tuloy maniniwala sa'yo niyan. Thank you. Next question. Okay, next question. Time is up. Next Next question. question. Next question. Ibig mong sabihin, mali pala yung mga referensya ninyo. So dapat hindi na kayo paniwalaan kasi referensya ninyo ito eh. Umamin ka naman eh, di ba? Yes or no? No, ikaw lang kung nagsabi na referensya namin yan, pero hindi. Quran nga kako, referensya ng Muslim, may interpretasyon ng hadith. Tapos, tinapsir ng mga pantas. Pero binasa mo, malabo bro, kasi against sa Islam yan eh. Gets mo ba? Ang referensya namin ay hawig din sa turo ng Quran. Yun ang point dyan bro. Ang daloy ng Okay. Agos. Next Isa lang question. bro. Next question. Next Walang salungat. question. Next question. Kanina tinatanong nga kita. Ang sabi ko, ito premise ha. O tinatanong kita kanina, kung inaamin mo ba na mali yung referensya ninyo at tutol sa inyo. Ang sabi mo, oo, yes. Ngayon, tinatanong kita kung mali yung referensya ninyo at di dapat kayo paniwalaan. Ang sabi mo, no. No? Alin ba talaga sa dalawang sagot mo ang hindi tama? Yung una o yung ngayon? Bro, Sagot. ang sinabi ko nung una, ito rin sasabihin ko ngayon. Ang aming referensya na Quran, okay, kung tinapsir ng mga Objection, pantas, iisa moderator. lamang Okay, doon, time walang post tayo. Yes, magkakaliwatan doon. objection. Yes, objection. Objection. Ang objection ko, moderator, categorical question, alin ang hindi tama? Yung una niya sinabi o yung ngayon niya lang sinabi? Mamili siya. Okay, sagot. Pa-counter mo ako sa objection, Yes. Sister. Counter objection. Sige, sige. O nga pala. Sorry. Ang Counter categorical objection. doon yung una kong sinabi o ngayon, di ba? Sabi ko, yung una kong sinabi at ngayon yung sinasabi ko, parehas lang kako kasi ang basehan namin ay Quran, hindi po encyclopedia. Malinaw po ba? Next question. Yes. Repeat the Yes, kuha question. ba, Bro Denmar? Kuha na ba? Teka. Ano yung sagot niya? Pakiulit, Bro Ali, medyo nag-choppy siya. Medyo Okay, ang nag-choppy sagot siya. ko, kaya sasagutin ko na lang. Kaya, yung tinatanong Okay, niya, sige. akala niya nagsasalong at sagot ko, pero hindi. Consistent yung sagot ko na ang Quran basihan namin, hindi po chismis na encyclopedia. Very simple po, Brother Rodenwa. Next question. Okay. So, Next question. yan. So, Next next question. question. So talagang binapamilya mo yung mga referensya ninyo. Kasi nga, tutol sa inyo. Okay. So ngayon, eto ang tanong. Paano mo nalaman na mali ang referensya ko? Meron ka bang mga kopya ng mga binabasa ko? Meron o wala? Wala akong Categorical. kopya sa mga binasa mo, brother. Ngunit, ang referensya namin sa basihan namin ay Quran at hindi po yung binasa mong encyclopedia chismis. Very clear. Next question. Okay, next question. Follow question. Sino yung nagchichismis? Yung may ebidensya o yung walang ebidensya? Sabi mo kasi wala ka ng referensyang hawak ko na referensya nyo rin.
Sino ang mas chismis sa atin? Yung akong may ebidensya o ikaw na walang ebidensya? Sagot? Ikaw po yung nag-chismis, brother, kasi ang basihan namin ay Quran. Okay? Ang basihan mo yung chismis na encyclopedia, Google, Windang Salpok, pero ayaw namin yan, bro. Gusto namin yung salita ng Diyos, walang kamalian. Thank you very much, Brother Denma. Next question. Okay, okay. Time is up na tayo. Okay, nabatos. Okay, time is up. So, mamaya na lang ulit tayo sa rebuttal. So, dyan po nagtatapos ang ating rebuttal question pala ng ating kapatid na si Brother Denmar sa ating negative side. So, shout out po tayo dyan kay Doc Beans at kay Bro Arnold Maglalang. Ayan. Si Sir Romeo. Ayan. Thank you so much po at sa lahat po na nag-share. Thank you so much. So, dadako na po tayo sa ating gibaan time. Ayan. So, sa ating rebuttal na 10 minutes, kung ready na po yung ating si Brother Denmar. Yes, so 10 minutes, time start now. Okay, mga kapatid, Ave Maria at nananaig pa rin ang tatlong poste, no? Kasi hindi natapos yung ating ika-apat na poste. Tatlong poste na ating itinatayo kanina, no, na Encyclopedia of Islam, yung kanilang concise encyclopedia at history of Islam and the Arabs. Sabi niya, mga kapatid, pinamamalian niya eh. Maliwanag ang tanong ko. Ano ang tanong ko? Mali ba ang referensya ninyo na tumututol din sa inyo? Ang sabi niya, mga kapatid, mali. No? Mali. O tapos sabi niya, no? Mali daw. O, pero wala siyang kopya. Ha? Paano niya nasabing mali yung sinasabi ko kung wala siyang kopya? Parang ganito mga kapatid eh. No, kumuha ako ng dyaryo. Ang sabi ko sa kanya, oh, ito yung balita ngayong araw, uulan mamayang hapon. Oh. Eh ngayon, sabi niya, hindi, mali. O nung tinanong ko, bakit? Nagbasa ka ng dyaryo kanina? Hindi, wala. Wala akong binasang dyaryo, hula ko lang. Di ba? Sa noon ang galing yung pagtututol niya kung wala siyang ebidensya. Mga kapatid, sino ang chismis dito? Hindi ba dapat ang chismis dito ay si Ustad Ali? Kasi wala siyang ebidensya na mali yung sinasabi ng encyclopedia nila. Ayaw mo lang tanggapin yung latag ko. Gusto mo pa akong turuan na maglatag na galing sa Biblia. No? Kasi nga, hindi mo matutulan itong mga referensya ninyo. Oh. Kaya gustong-gusto mo, maglalabas ako mula sa Quran at saka sa Biblia kasi wala kang kopya nito. Hindi mo kayang gibain yung mga poste ko. Kaya mga kapatid, sa mga oras na ito, nakatindig, no? Nakatindig pa rin yung mga poste ko, no? Batay dito sa aklat referensya ng mga Muslim na nag-aral ng hadith, no? At mga teologo nila nag-aral um, dito sa isang paaralan dito sa Maynila. No, yung mga Muslims na nag-aral ng isang kurso para pag-aralan ang kasaysayan ng mga Muslim, no? Okay. Ngayon, mga kapatid, ito pa ang patunay mula sa Torah. Ayaw niya daw ng Torah eh. Pero ipupunta natin sa Torah. Bakit tayo pumunta ni Ustad Ali sa Torah? Mabubuking kasi. O ito sabi dito. Genesis chapter 21 verse 13 to 21. Babasahin lang natin ng kaunti. Ang sabi dito, early the next morning, Abraham took some food and skin of water and gave to Hagar. He set them on her shoulders and then sent her off with his boy. O, saan daw kaya napunta ito? Sabi diyan, she went on her way. Beersheba. Ayan, nagpunta siya sa Beersheba. Ngayon, God heard the boy crying and the angel of God called to Hagar from heaven and said to her, "What is this matter, Hagar? Do not be afraid. God has heard the boy crying as he lies there." Sabi niya ganyan. So she went and filled the skin with water and gave a boy a drink. And God was with the boy as he grew up. He lived in the desert and become an archer while he was living in the desert of Paran. His mother got a wife from the Egypt.
Naku mga kapatid, ito mas malabo sa sabaw ng pusit. Kung si Ismael na anak ni Hagar at saka ni Abraham, no? Kasi nga at that time, tinitesting nga ni Sarai kung sino nga ang baog, di ba? Tinitesting ni Sarai eh. Ngayon, nabuntis si Hagar. Kasi sabi ni Isay, ni Sarai, tingnan natin si Hagar. Oh, baka siya naman kasi ang may problema, hindi ako. Oh. So ang ginawa, sinubukan nila. Ano nangyari? No, yung 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 asawa, no? Oh. Si Hagar ay nakapangasawa ng isang Egyptiano. At yung bata napunta sa Egypt. Hindi sa Arab nations, no? Hindi sa Saudi Arabia. Oh, ano pa patunay natin? Ang patunay natin sa Genesis chapter 14 verse 5 to 7. Numbers 10, 11 to 13. Oh, Numbers 12, 15 to 16. Ano ba? Numbers 13, 1 to 3. Numbers 13, 25 to 27. Ayan po yung sinasabing Kadesh in the desert of Paran. Ito po desert of Paran, mga kapatid, ito po ay region, no? Ito po ay region ng Egypt. Kabundukan po ito ng Egypt. No, kung yan po ay mababasan po ninyo sa Habakkuk 3:3 at sa Deuteronomy 33:2, no? At mababasa nyo rin ho yan sa 1 Kings chapter 11 verse 18. Ang sabi diyan, Hadad of Edom passed through the desert of Paran on his journey through Midian. No, ayan. So, eto mga kapatid, maliwanag ito, yung Paran dito, no? Yung Paran, ayan ay lugar, no? Lugar yan, Genesis chapter 14 verse 6. Yan po ay isang, no? Isa po yung disyerto sa Egypt. Yan po ay bahay o yan po ay tahanan ng mga Ishmaelites, no? Yan po ay desert of Sinai, no? So, ito po patunay natin actually ito. Galing ito sa Torah mismo. Ito mga binabasa natin. Ano pa no? Ang sabi dito, ayun no, 1 Samuel chapter 25 verse 1, the wilderness of Paran. Oh, ano ba sabi diyan? Oh, ito sabi, Deuteronomy chapter 33 verse 2, no? From Sinai and dawned over them from Seir. He shone from the Mount Paran. O sa Sinai naman pala ito eh. O isa pa. O 1 Kings chapter 11 verse 17 to 19. They set out from Midian and went to Paran. Then taking men from Paran with them, they went to Egypt, to Pharaoh, king of Egypt, who gave Hadad a house and land, provided him with food. So sa Egypt pala ito. So paano ho nangyari na yung isang Israelita, Hudyo, no, na nakapangasawa ng Egyptyo, ang anak Arabo, ay malabo sa sabaw ng pusit yan, no? Malabo sabi ko sa inyo, parang Amerikano yan na nag-asawa, no, ng Chinese paglabas hapon. Ay malabo po sa sabaw ng pusit yan. Paano ho nangyaring ganun? Oh, kaya nga hindi maaari na hindi maaari na si Ismael na anak ni Abraham ay isang Muslim at lalong pinanggalingan ng Muslim. Hindi po, no? Kaya ano pa ang nagpapatunay? Nako, ito pa. Ang nagpapatunay pa po mga kapatid, sila mismo. Sila po mismo. Ano po ang sabi dito? Ang sabi dito, ito na. Ang sabi, dito sa kanilang surah, ito sa kanilang Sahih al-Bukhari Volume 4, Book 56, number 698, ano sabi dyan? I was told by Rabiba, the daughter of the wife of the prophet, who I think was Zainab, the prophet, of forbade the utensils
Abduba, Al-Hatam, Al-Kuwayar, at Al-Musafat. I said to her, tell me as to which the tribe, yung tribo kung saan daw galing ang propeta, the prophet belong. Was he from the tribe of Mudar? She replied, no, he belongs to the tribe of Mudar and was the offspring of An-Nadbir Kinana. Hindi naman pala galing kay Ismael. Galing kanino? Galing kay Mudar. Oo, ano ang sabi ni Zaina? He belonged to the tribe of Mudar, was from the offspring of An-Nadbin Kinana. Ay, naku po. Yan ang sinasabi ko eh. Pati yung Muslim prophet ninyong si Muhammad, hindi pala galing kay Ismael. Isa pa, babasahin natin. O, dito po sa Ibn Sa'id Kitab at Tabakat Okay. Al-Kabir. Oh, ay Time's sorry, up. hindi na umabot. Okay. Okay, time is up. So, dyan po nagtatapos ang ating rebuttal stand ng ating kapatid na si Brother Denmar, ang ating affirmative. So, dako na po tayo sa cross-exam ng ating negative. So, Brother Ali, kung ready ka na para sa yung 7 minutes na cross-exam, time start now. Tanong. Thank you, Sister Nad. Yes. Brother Denmar, kamusta ka ulit? Okay lang. Masaya-masaya nga ako eh. Oh. Saya. Okay. Kung si Propeta Abraham ay tinagurian ama ng mga mananampalataya at ang kanyang anak na sina Isaac at Ismail ay wala silang natutunan maliban sa kung anong pananampalataya at ginawa ni Propeta Abraham na kanilang ama, matataliwas ba ang relihiyon ng kanilang tunay na tagasunod? Yes or no? Categorical? No! Sagot? No! No, ulitin ko. No, bakit? Sapagkat no si Abraham, ang Diyos niya ay si Kristo. No, kasi nga sabi ni Kristo bago ipanganak si Abraham ay ako nga. Ano ang tawag sa sumusunod kay Kristo? Mga Kristiyano. Kaya si Okay, Abraham at next mga question. Kristiyano. Next question. Okay, okay. Next question, maganda. Okay. Tama naman yung sagot mo na hindi matataliwas yung kanyang mga supling sa relihiyon ni Abraham o paniniwala niya. No talaga at hindi matataliwas. Hindi Okay. naman nagturo ang mga propeta ng 3-in-1. Tama o mali? Sagot? Nagturo. Nagturo. No, bakit? No, dito po sa Genesis, sa 19, may nakita si Abraham na 3 lalaki at anong ginawa niya? Sinamba niya yung 3 lalaki. Yan pala, Diyos yan. Theophany ang tawag. No? Okay, Tingnan ninyo. next question. Ay, Next sayang. question. Okay. Ang tipan ng Diyos kay Propeta Abraham dahil gagawin siyang malaking bansa. Okay? At siya ay nagpatira pa kung magdasal sa Genesis 17:3. Parang Muslim lang. Tama o mali? Mali. Categorical? No? Mali. Bakit? No? Sapagkat no si Abraham dahil siya'y Hudyo, no? Ang ginawa niya hindi siya nagsala, nagsabat siya, no? Dito base sa Genesis 26, no? Sinunod ni Abraham ang tradisyon ng mga Hudyo. Okay. Next Customary question. nila na magsabat. Next question. Next question. Genesis 17, 1 hanggang 4. Stick tayo sa 3. At nagpatira pa si Abraham at ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya. Tama o mali? Mali. No? Mali. Sapagkat nakalagay dito sa akin, nakaluhod. Hindi nagpatira pa, nakaluhod. Oh, mali. Kaya maling-mali ka eh. Next question. Next question. Okay. Palatandaan na Muslim talaga ang mga propeta hanggang sa pinakahuling mga
tagasunod na kung tawagin ay Muslim, hindi mapaparam na katawagan sa Isaiah 56:5. Tama o mali? Sagot? Na. Time pause Out tayo. na. Time pause. 3 minutes and 22 seconds. So, Brother Denmar. Nakamute ka, nakamute. Binasa ko na nga yung versikulo ng 17:3. Wait lang, wait lang. Ayan. Hello. Okay. Nawala ako. Oh, yes. Hello. Yan. Pakiulit, Okay. pakiulit yung tanong. Pakiulit Okay, yung 3 tanong. minutes and 22 seconds. So, Bro Ali, pakiulit po daw yung tanong. I think hindi niya nakuha siguro. Okay, Di ba? ulit. Ulitin ko, sister na. Thank you. Okay. Yes. So 17:3, okay. Ng Genesis 17:1-4, mag-stick ako sa 3. Na nagpatira pa si Abraham at nakipag-usap siya sa Diyos. Tama o mali? Ang sabi mo ay mali. Okay. Sa 56:5 ng Isaiah, tinawag tayo ng Diyos sa hindi mapaparam na katawagan niya kay Abraham. Muslim, tumalima siya sa Diyos. Tama o mali? Sagot? Mali, no? Mali. Sapagkat hindi ala ang pangalan ng Diyos, kundi Yahweh. Sabi dito ni Isaiah chapter 42 verse 1, ang sabi niya ganito, no? Ako si Yahweh, ito ang aking pangalan. Kaya mali. Mali Okay. ka, Ali. Next question. Okay. Ang mga propeta ba, Brother Denmar, katulad ni Abraham hanggang sa pinakahuli, lalo na si Ismail na kanyang anak, tumalima ba sila sa kagustuhan ng Diyos? Yes or no? Sagot? Yes, kaya nga si Abraham Very good. nagsabat, hindi nagsala, no? Babasahin natin. Babasahin natin. Ano ang sabi dito? Dito sa Genesis sa 26, ang sabi dito ganito. Basahin natin Okay, next question. Next question. Okay. Next question. Okay. Next question. Ang word na Muslim ay tumalima sila sa Diyos. Na sinagot mo ng tama, tumalima nga sila. Kung ganon, ang mga Muslim ngayon ay tumalima nga sa Diyos. Tama o mali? Mali sapagkat si Allah na Diyos ninyo, Diyos ng mga pagano, no? Mamaya papatunayan natin. Si Allah, Diyos na kaya sumasamba diyan, Diyos ng paganong mga Arabo. Next question. Next question. Kung si Abraham at ang mga propeta ay tumalima sa kahulugan ng Muslim, yes ka. Kung ang mga Muslim nga ay tumalima sa kahulugan ng Muslim, no ka. Brother Denmar, ang 1 + 1, ang sagot po ba ay to? Yes or no? Objection, moderator. Okay, Objection. time pause tayo. Okay, time pause tayo. Yes, objection, Bro Denmar. Objection ko si Snads, no? Yes, ano? Hindi po mathematics ang topic namin. Ang topic namin, kung sila ba ay galing kay Ismael. Oo. Magtasya na ngayon sa topic, huwag yung chismis ang tinong niya. Okay, sige. Okay, counter objection, Brother Ali. Sister, pa-counter mo Yes. ako please. Maganda kasi yung... thank you. Ang sabi ko kasi sa tanong, ang mga propeta ba tumalima sila na Arabic niya ay Muslim? Sabi naman niya ay yes. Kami kako na Muslim ngayon, ang Arabic niya ay Muslim na tumatalima rin kami. Tama o mali? Ang sabi niya ay no. Ang sagot niya, sister, ay taliwas, di ba? Kaya ang tanong ko, ang 1 + 1 po ba ay 2 ang sagot? Yes or no? Very simple. Okay, so parang ganito yung naintindihan ko, Brother Denmar. Parang binigyan niya ng isang halimbawa through mathematics. Yung kanyang question. Hindi ko sasagutin. Question. Okay. Out of topic. Okay, so Out of siguro topic, hindi ko sasagutin.
Okay, Mm. so siguro dun sa ating rules Next kasama question na to. lang. Okay, next Okay, question. next question tayo. 1 minute and 17 seconds. So time resume. Tanong. Okay, thank you, Sister Nad. Ang Yes ating po. topic kasi, ang mga Muslim tutol siya na galing kay Ismail. Pero malinaw naman po yung binabasa ko, particular yung tatay nilang si Abraham ay nagpatira pa, Muslim siya. Kung ganon, dahil wala namang mabasa na si Abraham o maging si Ismail ay Katoliko, edi malamang Muslim sila. Tama, Brother Denmar, o mali? Sagot. Mali sapagkat si Abraham, no? Si Abraham, no, ay nangingili ng Sabat, hindi nagsasala at tumutuwad. No, 26:2 ng Henesis. Sinunod niya ang lahat ng mga utos. Ano ang utos, no, sa mga Hudyo? Ipangilin mo ang Sabat. Kaya Next yung pag question. Okay, okay. Next 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 question. question, question. please. Next question. Si Abraham, okay, at ang kanyang mga anak, Biblika, Quranic verse, Muslim sila. At wala kang mabasa sa Biblia na Katoliko silang Kristiyano. Tama o mali? Meron akong mababasa. No, Okay, so meron. time is up. So time is up. Okay, so inabot, sayang. So dyan po nagtatapos yung ating pagtatanong ng ating negative sa ating affirmative para sa kanyang rebuttal stand. So dako na po tayo ngayon para sa ating rebuttal stand din naman ng ating negative side. So Brother Ali, 10 minutes para sa iyong stand. So time start now. Thank you, Sister Nad. Brother Denmar, thank you very much. Okay. Malinaw yung atin pong Q&A, pangingilatis sa chismis, kung totoo ba o mali. Alam natin pag chismis kasi, naghalo na yung tama at mali. So, kinikilatis natin, yung tama lang kukunin natin, particular kasi usapan dito, kaligtasan eh. Imantakin mo, relihiyon mo, ibabase mo sa chismis na encyclopedia. Hindi pwede yun, brother. Tapos gagamit ka ng katagang Torah, ba't di mo sabihin Biblia, brother Linmar? Hindi naman ako gumamit ng Torah, di ba? Quran ang ginamit ko eh. Fine. Balikan natin yung topic. Makikita mo, brother, sa Genesis 16, 10 hanggang 11, sinabi ng anghel kay Hagar na padadamihin ang kanyang binhi. Sino ba anak ni Hagar? Hindi ba si Ismael? Yes. Padadamihin ang kanyang binhi. Kita mo? Sapagkat dininig ng Panginoon ang kanyang dasal. Ano bang style o pananampalataya ng kanilang tatay? Hindi ba nagpapatira pa sa dasal? Di ba? Nagturo sila na isa ang Diyos? Yes. Nagamit mo kanina, bro, yung hinggil sa hadith na mahaba. Sabi ni Propeta Muhammad, peace be upon him, yung buo niyang pangalan, okay? Huwa Abul Qasim Muhammadun bin Abdullah, okay? Bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdumah. Pag nasabi, narinig niyo yung bin, anak ni, okay? Anak ni Abdumah, magana. Bin Qusay, bin Kilab, bin Murra, bin Ka'ab, bin Lu'i, bin Galib, bin Fahar, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaima, bin Mudrika, hanggang umabot yan kay bin Adnan. Okay? Anak ni Adnan. Yung Adnan, kung titignan ninyo mga kapad na kahit sa Biblia, sa Genesis 25:13 hanggang 15, mababasa sila. Siya si Duma. Basahin ninyo sa 25 ng Genesis 13 hanggang 15. Anak ni Ismael sino? Si Nabayut. Okay, si Kidar, si Adbil, si Mibsab, si Misma, si Doma, si Maasa, si Hadad, si Tima, Gitor, Nafas, at saka si Kodima. Yun yung nababanggit sa hadith kung saan ang anak ni Ismael ay nandyan na si tinatawag na Nabat. Nabayot, salin kasi kayo ng salin sa Biblia yung buhol-buhol kaya hindi na mahahanap yung pangalan. To preserve the sound, dapat hindi nyo papalitan yung tunog. Kung nabat, nabat pa rin, huwag nabayot. Yung Kedar, yun na yung Sidar dyan sa Biblia ninyo. Yung Adbil, yun na yung Addi doon sa hadith. Okay? Yung Adnan, yun yung Duma. Yung Maasa, yun yung Almaysa doon sa hadith.
Okay, yung Hadad nasa Genesis 25:13, yun yung Adada. Yung Tima, yun yung tinatawag na Simar. Okay, nandyan lahat yung pangalan ng mga propeta o anak ni Ismael. Kaya lang kakasalin nyo sa buhol-buhol na edited na Biblia, hindi na natin mahanap. So dumating ang Quran upang tanggapin ng propeta Muhammad at kanyang ininterpret sa pamamagitan ng hadith. Kasi ang propeta Muhammad, peace be upon him, ay hindi nagsalita maliban sa kung anong revelasyon mula sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At kung titignan mo ang Genesis 4:25 hanggang 26, kasi ang pinagmulan ni Propeta Muhammad ay hanggang umabot kay Adnan na umabot kay Ismail na anak ni Abraham. Ibig sabihin, pinagmulan ng mga Muslim ay mga propeta ng Diyos. Hindi sila nagkakaiba na nagkakawindang ng turo na Trinidad. Hindi, ang turo nila, one God, absolute, hanggang sa huling propeta Muhammad, peace be upon him. Kung babasahin mo dito sa Genesis 4 hanggang 25-26, mababasa mo dyan, dumating hanggang kay Cain at Abel, binabanggit din sa hadith, kung saan ang propeta Muhammad, ang ninuno niya ay mga naunang propeta. Kahit pa-edited Biblia nyo, kahit papaano may mababasang mga pangalan kasi nga binanggit sa hadith kung papaano magkasunod-sunod ang mga ito. Dahil kaming mga Muslim, ito very simple na pattern. Ang mga sugo ng Diyos, isa lamang nagsugo sa kanila. Kaya iisa turo at aral nila. Hindi pwede na magkakawindang ng Trinity, Trinidad na Trinity na hindi maiintindihan sa tinuturo nyo ngayon. Sa tanong kanina kung si Abraham, maging ang kanyang mga anak, Muslim sila. At nababanggit nga sa 367 ng Quran, Muslim si Abraham. Wala sa Biblia mong Katoliko partikular. Yes or no? Ba't di ka sumagot ng yes? Totoo naman mababasa si Abraham ay Muslim. Wala naman mabasa sa Biblia mong Kristiyano si Abraham na Katoliko. Pagkakawindangan nga ninyo kung born again o sa Batista o Iglesia. Diba? Kaya nga inalisan namin yung paniniwala ninyo, brother. Ang gusto namin ay matino. Yung turo ng mga propeta ay sundan natin. Kasi propeta po ng Diyos ang ating basihan. Diba? Sa Quran 3:84 hanggang 85, ipagbadya. Sabihin mo, Muhammad, kami ay sumasampalataya kay Allah at sa anumang ipinanaog sa amin at sa anumang ipinanaog kay Abraham, kay Ismail, kay Isaac, kay Jacob at sa 12 tribu na anak ni Jacob. Okay? At sa ipinagkaloob kay Moses at kay Jesus. Kami ay tumatalima, kami ay mga Muslim. Diyos na nagsasabi sa mga propeta na mga Muslim ang mga propeta. Alam mo ba, tumalima yun sa Tagalog. Pag tinatanong ka naman, brother, ang mga Muslim ba'y tumatalima? Yes or no? Bro, sumagot ka ng yes. Kahit magkakawindang ka sa 20 seconds mo, sumagot ka ng tama o mali sa categorical, bro. Yan ang aking tip sa inyo eh. Okay ba? Sa 85 bro ng 3 kabanata ng Quran, sino man maghangad pa ng relihiyon bukod sa Islam, sa kabilang dako'y mapabibilang sila sa mga taong talunan at wala kayong kaligtasan kung hindi kayo maging Muslim. Ibig sabihin, hindi kayo sumunod, sumuko, tumalima, hindi kayo nagpatira pa sa dasal, hindi kayo tatak Muslim, hindi kayo tatak Abraham. Ligaw kayo kapag kaganyan. Malinaw ba? Kasi si Abraham na lamang ating basihan. O aking Panginoon, sabi niya, katotohanan marami sa mga taong nangaligaw. Ngunit ang sumunod sa akin ay mapabibilang sa akin. Ang linaw, brother. Dapat sumunod tayo kay Prophet Abraham sa tinuro niya na one God. Huwag yung Trinitas na Trinity. Hindi na naiintindihan, hindi yan tinuro ng mga propeta. Pablong sinungaling lang nagturo niyan. Alam mo ba, sa Quran 2, okay, Surah Al-Baqarah 135 hanggang 136, at sila ay nagsasabi, sino daw sila? Yung mga Hudyo at Kristiyano ngayon, na pagsasabi kayo na kung di ka maging Kristiyano, wala kang kaligtasan. Sabi rin ng mga Hudyo, kung hindi ka maging Hudyo, wala ka rin kaligtasan. Pero sinasabi dito sa
versikulong ito, Diyos ang nagpapasabi kanino? Kay Propeta Muhammad, peace be upon him. Sumusunod lamang kami sa pananampalataya ni Abraham. Kita nyo? Kaya kaming mga Muslim ang nakakasunod sa pananampalataya at ginawa ni Abraham kasi siya ang father of faith. Father of the nations. Basahin mo Biblia mo kahit buhol-buhol sa Genesis 17, 1 hanggang 5. Si Abraham ay naturingan ama ng pananampalataya. Kaya yung ginawa niya, ginagawa namin. Yung kanyang mga katuruan, concept ng paniniwala hinggil sa Diyos, parehas kami. Bagamat mayroong kayong Pablong sinungaling na nagturo ng ibang Jesus, nagturo siya ng Trinidad, kaya na iba turo ninyo. Mabuti sana kung nagkaisa kayo sa tinuturo niyong Trinidad, hindi naman. Di mas lalong ampaw. Kita mo, Brother Denmar, dati kang Sabatista, ayon sa'yo. Tignan mo, pumunta ka pa dyan ngayon sa Catholicism. Pagkatapos mo dyan, saan ka ulit pupunta? Bro, welcome ka sa Islam. Pag Muslim ka, Brother Denmar, we love you very much. Okay? Congrats at saka shout out natin yung mga taga DevCon kasi sa kanilang nung mga nakaraan debate ay medyo nagalit sila sa amin ni Brother Denmar. So, gagamitin ko itong mga ilang pagkakataon para i-shout out natin yung mga taga DivCon kung nakakapakinig sila ngayon. At saka siyempre si Brother Denmar, wala naman samaan ng loob pagitan natin kasi mga Pilipino tayo. Yung kanilang mga grupo-grupo kasi kakawindang sila. So, ayun, hindi natin sila maunawaan ngayon, kakawatak-watak sila. Pero mga kabayan natin sila, mga Pilipino pa rin. Inanyayahan natin ang bawat Pilipino na makapakinig dito na mag-Muslim po kayo. Otherwise, talunan po kayong lahat. Thank you very much, Sister Nad. Okay, yes, ayan, time is up. So, dyan po, nagtatapos yung ating rebuttal stand ng ating kapatid na si Brother Ali. So, dako na po tayo sa ating 7 minuto na pagtatanong ng ating kapatid na si Brother Denmar. So, kung ready ka na, Brother Denmar, so, ako pa lang di pa ready yung ating 20 seconds. So, yan. So, 7 minutes, Brother Denmar. Okay? Okay? Tanong. Okay, tanong. Okay. Ito ang tanong ko, Ustad Ali. Itong binabanggit ko kanina na Sahih al-Bukhari, no? Kung saan si Muhammad daw ay galing, no? Galing sa tribo, no? Hindi tribo ni ano to ha. Hindi ito tribo ni Ismael. No, yung binabasa ko kaninang Sahih al-Bukhari, yun ba ay sinasang-ayunan mo, yes or no? Sagot? Yung hadis bro, buuin mo, huwag yung putol-putol. Kasi aabot yan hanggang kay Propeta Ismael na anak ni Abraham, na anak ni Adan. Kasi nagsimula yan hanggang umabot kay Aban. Kung may oras lang, mababasa ko buong buo itong hadis. So yung binabanggit mo, bahagi lang at huwag mong lulugawin. Ilang daang taon pa ba nakaraan sa pagitan natin? Okay, Ang sabi sige, dito, sige. Next question tayo, sige. Ang sabi dito, no? Tell me as to which the tribe the prophet belonged. Was he from the tribe of Mudar? She replied, he belonged to the tribe of Mudar and was from the offspring of Anar bin Kanana. Sahih al-Bukhari, Volume 4, Book 56, number 698. Ito ba ay totoong nakasulat? Yes or no? Categorical, No, sagot. kasi English yung binabasa mo, nilulugaw-lugaw mo. Ang hadith, brother, for your information, Arabic po yan. Okay? Kung tumataliwas, brother. Objection, objection. Time pause tayo, time pause. Okay, time pause. Sige, objection. Sis Nads, ang objection ko, no, hindi ko tinatanong kung lugaw o pansit o goto yung dala-dala ko, no, binibenta Okay, ko. sige. Okay, ang siguro. Tinatanong ko, sige. Ang tinatanong ko, Sis Nads, kung totoo ba itong nakasulat na ito sa Sahih al-Bukhari, Volume 4, Book 56, number 698, totoo ba ito? Yes or no?
Okay, so counter objection tayo, Brother Ali, meron po ba? Okay, thank you, Sister Nad. Actually, nagsagot din naman ako ng categorical na sagot bago ako magpapaliwanag. Dapat, as long Yes. as nakasagot ako ng categorical, dapat pinatapos niya eh. Sana hindi na siya nag-objection. So, ito yung aking counter. Ang hadith, hindi po yan English o Tagalog na nilulugaw. Arabic po yun. Pangalawa, kinukuha po paliwanag ng pantas, hindi yung katulad ninyong nga solo flight windangers. Thank Okay, you. so thank you so much. So ganito as a moderator, sabi ko nga po kanina, yung mga unnecessary word ay iwasan po natin ano. So yung halimbawa instead na yung lugaw-lugaw po, so Brother Ali, 2 beses ko na siyang narinig or 3 yata. So halimbawa kanina merong putol, ah you think na merong putol na binasa si Brother Denmar, then ang parang isinagot mo is lugaw-lugaw. Siguro dalhin natin dun sa word na dapat hindi mo pinutol or something ganon. Iwasan na lang natin yung parang lugaw-lugaw. Okay, no? So sana, Sister, hindi. yes. Yes, Bro Uulitin ko Denmar. uulitin ko Okay. categorical. Hindi ko Okay, tinatanong kung Arabic o is English ang ano. Ang okay, tinatanong ko, yes or no, kung ba nakasunod oh, ito. yes, tama, tama. Okay. So ganito no. So yun lang yung napuna ko, iwasan natin yung mga hindi maganda, unnecessary word para doon sa pagsagot or doon sa pagpuna. So, kung categorical tayo, doon lang tayo sa categorical. At yung tamang words, yung ating isasabihin. So, iwasan po natin yun ano. So, nakuha ba kanina, Brother Ali, yung kanyang tanong? At i-start ko na yung kanyang 20 time. seconds, Okay? please. Oh, yes, objection. Counter. Yeah, 20 seconds ko nang sagutin ba? Okay, sige. Nakuha yung tanong niya, Bro Ali. Nakuha Yes, na. ang tanong Oo. mo kasi ay Okay. nakasulat ba, yes or Categoric. no? Yes, categorical. So, okay, 5 minutes and 18 seconds. Time resume. Okay, Brother Ali, sagot. Time relation. Yan na yung sinabi ko kanina na kung pinatapos niya yung 20 seconds kasi nasagot ko naman yung yes, nasusulat sa kanyang Arabic. Pero hindi po i-interpret ng lugaw-lugaw. Ibig sabihin, kung ano-anong solo flight windang na pagkakasalpok-salpok, yun po ibig sabihin sa lugaw-lugaw na sinasabi namin. Kasi kaming mga Muslim, ayaw namin yung nagkakasalpukan. Kasi may original ang Okay. hadith na Arabic, Next hindi po question. English. Okay, next Clear ba? question. Next Okay, question. next question. Next question. Yung pag-amin ni Muhammad, dito ha, ito premise ito. Premise ito, no? Yung pag-amin ni Muhammad dito sa Ibn Sa'id, Kitab Al-Tabak Al-Kabir, Volume 1, page 4, ang sabi dito, Man Ibn Isa Asya Al-Kazaz inform us, he said, Muwayija Ibn Sahi inform us the authority of Yanya Ibn Jabir, who have seen some companions of the Prophet and said, the people of Banu Furaya came to the Prophet and said to him, you belong to us. He replied, verily, the Archangel Gabriel has informed me that I belong to Mudar. Itong pag-amin ng propeta na siya ay galing kay Mudar, ito ba ay sinasang-ayunan mong totoo o hindi? Sagot. Mali yung yung unawa mo kasi kung itidiretso mo yung hadith, Mudar bin Izar bin Muad bin Adnan bin Adil bin Adada bin Tariq bin Khur hanggang umabot kay bin Ismail bin Ibrahim. Kaya nga hindi pwede dito ang lugaw-lugaw na putol-putol kasi mayroong original na hadith sa Arabic at hindi English inuunawang Okay, next Objection, Buddha. question. moderator. Next. Ito ba bro? Objection. Next. Objection. Kanina pa siya hindi sumasagot. Sis Nads, Okay. ang tanong ko lang Ay, naman kung sang-ayon siya, natotoo ba itong pag-amin ni Muhammad? Yes or no? Okay, Counter mo ako, meron Sister siyang Nad. categorical, okay, wait, eto muna. Meron siyang counter o categorical, pero parang yung sagot niya kanina, Bro Denmar, ay parang no, pero dinaan niya doon sa
word na hindi mo naunawaan. So, yun siguro yun. So, counter objection, Bro Ali. Counter Actually, objection. lagi-lagi akong sumasagot sa sa tinatawag nating tanong na mayroong yes or no o tama o mali. Categorical nga. Sinasagot ko lagi diyan, brother, okay? Kaya lang sabi ko, hindi katulad ng pag-uunawa ninyo sa binabasa ninyong naintindihan ninyong lingwahe tapos nilulugaw-lugaw ninyo. Yun po yung bawal sa Islam, brother. Thank you. Okay, siguro pakiulit na lang yung tanong, Bro Denmar. Okay, next question na ako. Oo, kasi mukhang Okay, sige. alam natin Okay, yan. No? okay. 3 minutes and 14 seconds, time resume. Tanong. Okay. Sabi dito, ito ang susunod nating tanong. Ito susunod nating tanong. Okay, Okay. tanong. Ang sabi dito, ito ang tanong. Premise ito premise. Premise ito. Ang sabi dito sa Sahih Muslim, Book 1, Hadith 398, Anas reported, verily a person said, Messenger of Allah, where is my father? He said, he is in the fire. When he turned away, the prophet called him and said, verily your father and my father are in the fire. So, inaamin mo ba na yung pag-uusap dito ni Anas at saka ni Muhammad, na si Muhammad na propeta ninyo at yung tatay ni Anas magkasama sa apoy? Yes or no? Yes. Sagot. Alam mo kung bakit, bro? Dahil sila ay katulad ninyo na kafir at saka mushrik. Alam mo yung kafir? Yung disbeliever at nagtatambal. Alam mo, nang dumating ang propeta Muhammad, peace be upon him, siya binigay yung mensahe eh. So yung mga jahiliya time sa kapanahonan na wala pa siya, ay katulad ng mga tao na walang kaalaman, sumasamba sila sa Okay, Diyos-Diyosan. Kayo next yun. question. Time's up. Next question. Aba? Ulitin mo yung tanong. Maliwanag maliwanag ang tanong ko. Ang sabi ko kanina, pinatototohanan mo ba na yung sa Sahih Muslim Book 1 Hadith 398 na si Muhammad at yung tatay ni Anas ay nasa fire? Ang sabi mo, oo, totoo yan. So ibig sabihin, si Muhammad nasa apoy. Kinukumpirma mo ba yung sagot mo kanina? Yes or no? Hindi si Categorical. Muhammad ang nasa apoy, brother. Yung kanilang mga magulang kasi hindi pa dumating ang propeta sa panahon nila. Kaya nga jahiliya tay mga mangmang ang tao noon sa kanila, nagsasamba sila sa Diyos-Diyusan. Disbeliever sila sa samba, kafir at saka mushrik. Katulad nyo ngayon, kafir kayo at mushrik kayo, kaya ibubulid din kayo sa impyerno ng apoy. Yes, Yun next ang point question. dyan. Next Okay, next question. question. Next question. Next question. Okay. Ito, sabi dito sa Encyclopedia of Islam, consider what the pagan Arabians did to worship their pagan moon god Allah. They praise while bowing towards Kaaba, the house of Allah in Mecca. That house is made by meteorite. No? The pagans of Arab before the time of Muhammad accepted and worship after a passion of supreme God called Allah. Ito bang sinasabi ng inyong Encyclopedia of Islam, page 302, no? Na si Allah ay Diyos ng buwan, no? Ng mga paganong Arabo. Ito ba ay totoo o hindi? Hindi Sagot. yan totoo, bro. Kasi ang punto diyan, brother, tingnan mo sa panahon ni Propeta Muhammad, dumating na yung mensahe, muli ipinalik. Pero yung mga nauna pa kay sa kanya, Okay. yung time of So, Jahiliya, sila ay yes. tinutukoy, bro. Okay, so Jahiliya time is up. Ayan, so time is up. So dyan po nagtatapos ang ating rebuttal, ang ating question rebuttal ng ating affirmative. So shout out po tayo dyan. Sir Hayley, magandang gabi po. Brother Abel Gardon at si Doc Vinci, si Brother Dennis Olanyo. Ayan, magandang
Magandang gabi po sa inyo at salamat po sa mga nag-share. Thank you so much po. At yan, so okay. As of now, ay talagang payapa at maayos naman po ang ating pag-uusap na ito at talagang Maginoo. At ang ating mga nakikinig na mga kaluluwa ay kayo na lamang po ang magnilay-nilay sa inyong mga nauunawaan sa kanila pinag-uusapan. So, dako na po tayo sa ating final conclusion. So, syempre, unahin po natin dito ang ating negative na si Brother Ali para sa kanyang final conclusion sa pag-uusap nito. So, 5 minutes. Brother Ali, time start now. Thank you, Sister Nad. Brother Denmar, thank you very much. Conclusion natin, unang-una, yung ating topic, tutulkan na ang mga Muslim galing kay Propeta Abraham o Propeta Ismail, kaya lang naging afirmatibo ka. Inaasahan namin na Quran gamitin mo o kaya Biblia mong buhulan, nag-stick ka naman doon sa encyclopedia. So anong aasahan natin, brother? Pangalawa, bro, sa susunod, kasi kung ako nagtatanong, very simple, nasa tanong talaga ko, ang dami kong naitanong. Kaya lang, sa pandaraya mo, brother, iilan lang yung naitanong mo kasi ginagamit mo sa explanation o pagbabasa mo. 'Di ba? So, ayaw ko naman masaktan ka, bro. Ano lang 'to, pag-aaral para sa susunod na mga makipagdebate. Okay? Kung mag-stick po tayo, dapat sa sinasabi nating tinaguri ang salita ng Diyos kasi kaligtasan po ito eh. Huwag po kayong gagamit sa yung chismis o encyclopedia. Instead, yung Biblia nyo na lang gamitin nyo, okay? Kahit papaano sa daming salin na buhol-buhol na windang-windang walang original, kahit papaano mayroon tayong nababasa. Kaysa naman yung encyclopedia. Aming basihan ay Quran. Hindi kami sumasablay dito, okay? Ininterpret ito ng hadith ng Propeta Muhammad. Hindi ikaw ang mag-interpret, brother, Denmark. Okay? At ang Quran o hadith, Arabic po yun, hindi po English o Tagalog. Yung lugaw, Sister Nad, ito po yung isang kataga na hindi ma-express kung papaano sabihin sa ibang terminology. Kasi ang ibig kong sabihin, pag binabasa niya sa English o Tagalog yung hadith, tapos nilulugaw niya, ibig kong sabihin nun ay ini-interpret niya kung ano-anong pagkakawindang-windang na hindi tinatanggap kahit kanino. Kung kami ang nagbigay ng katuruan kasi kami ang Muslim, dapat paniwalaan nyo paano kasi nagkakaisa kami. Bakit? Ang Quran, Arabic, salita ng Diyos. Ininterpret ng propeta dahil siya nakatanggap sa pamagitan ng hadith. Hadith mean yung sunnah, salita gawa ni Propeta Muhammad. Tapos para mapalinaw pa ito, ni tafsir ng mga pantas. Ibig sabihin, ni-interpret na mas maluwag pa. Sa tansya nyo, magkakasalpukan ba yun? Siyempre hindi. Bakit bumasa itong Brother Denmar ng isang sumasalungat na pahayag ayon din sa encyclopedia ng chismis? Sa makatuwid, mga kapatid, pag sabing 2 plus 2, 4 po ang sagot nun. Hindi po pwedeng mamamali po yon. Ang ibig kong sabihin dito, ang malinaw ay malinaw. Kasi kung wala naman rikta na sagot sa topic natin, si Ismail ang pinagmulan ng mga Muslim, walang ganyan mabasa. Sa makatuwid, mayroon tayong mga tinatawag na bakas o katunayan sa paniniwala ni Abraham, sa gawain ni Abraham, ginawa rin ng kanyang mga anak. Sa Muslim nyo lang po natatagpuan niyang gawain na yan, sa paniniwala na yan. Kaya kami ang nasa tamang landas, landas ng mga propeta. Inanyayahan namin kayo na umakap sa Islam pagkat ito ang tunay na relihiyon ng mga propeta. Pagsunod o pagsuko o pagtalima sa kalooban ng Diyos. Sa tanong kanina, lahat ba ng propeta ay tumalima sila sa Arabic nun ay Muslim? Yes or no? Payag naman si Brother Denmar eh. Nung binaliktad natin yung tanong, na ang mga tao ngayon, particular tayo, kami ay Muslim at tumatalima kami sa Diyos. Yes or no? Bakit tumaliwas siya sa no na sagot? Bakit? Gusto lang niyang marinig ng mga tao na akala niya yung pagsasabi na yung yes or no sa pag-akala niyang nasasagot na yung ating categorical pero salpok-salpok siya sa kanyang kasagutan at paniniwala. Sa totoo lang, in fairness, hindi po kami nag-Muslim kung ang katotohanan ay nasa inyo. Malinaw naman eh. Outcome around the globe,
na mga Muslim at tinasabi nga the fastest growing religion is Islam, hindi po Catholicism. Actually, nauubos na po yung mga Katoliko ayon sa mga balita lalo na sa Europe. Yung Christianity na sinimulan ni Pablo, hindi sa turo ng mga totoong propeta, iba-iba na yung tinuturo ng mga tao ngayon under Christianity. Sa susunod na pagkakataon dito pa rin sa In Defense of Truth, mayroon po kami ulit topic ni Pastor Windang, okay, sa inihain nila na alin ang basihan ng kaligtasan, Quran o Biblia. Malalaman nyo muli. Dahil dito pa lang napapatunayan natin na yung Biblia nila walang kredibilidad para gamitin nila sa basihan ng topic na Okay, ito. so Thank you, time Sister is Nad. up. Ayan. So thank you po. Maraming salamat, Brother Ali. At yan po ang final conclusion ng ating kapatid na si Brother Ali ng negative side. So dako na po tayo sa ating affirmative na si Brother Denmar ng RCC. So kung ready ka na sa iyong final conclusion, 5 minutes, time start now. Okay, thank you so much, Sis Nads, at sa mga sumusuporta at sumusunod sa ating page In Defense of the Truth, no? Parati po kayo manood dito at may mga debate pa po tayong gagawin dito sa ating page, no? Suportahan niyo po. So, ayan, sa conclusion natin mga kapatid, halata naman, hindi sinagot ng ating ustad ang ating tatlong poste. Pinamamalian niya ang isang bagay na wala siyang hawak na ebidensya kung bakit mali. Yun ang tinatawag na chismis. No? Ikalawa, no? Hindi niya masagot na galing kay Mudar si Muhammad, hindi naman galing kay Ismael. Galing kay Mudar. According yan sa kanilang hadith. Napakaliwanag. Ano ang sagot? Lugaw-lugaw. Abay, mas maganda ng lugaw kaysa magnanakaw. Ang ginagawa, yung Torah namin, ninanakaw at sinasabi, ito, yung Abraham, yung Isaac, yung Jacob, at yung mga propeta dito, mga Muslim. Kesa naman yung magnanakaw, okay ng lugaw. Ngayon, si Ustad Ali, no, nawiwindang. Bakit nawiwindang? Kasi nga, no, ligaw. No? Ang gusto niya pag-usapan, yung Trinity kanina. Gusto niya akong dalhin doon. Hindi yun ang paksa natin. Kung gusto mo, amunin mo ako, Trinity at saka yung tauhid ninyo, papatulang kita. Pero hindi ngayon sa debating ito. Kasi ang debate natin tungkol kay Ismael. Pangapat, no, hindi natin topic kung si Ismael Katoliko dahil maliwanag na si Ismael Kristiyano. Bakit? Si Abraham. Ano ang sabi ng ating Panginoon Kristo sa Juan 8:58? Ang sabi dito ng ating Panginoon Kristo at sinabi pa ni Jesus bago nga ipanganak si Abraham, ay ako nga. Sino si ako nga? Sa Exodo 3:14, siya yung Diyos na nakipag-usap kay Moses. Ang sabi niya, ako ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob at yung mga ninuno. Sabihin mo sa mga taga-Israel, ako'y sinugo ni ako nga. Sa makatuwid, si Abraham, Kristiyano. Kaya ano ang sabi? No? Galacia, sabi ni San Pablo, ang sabi dito ni San Pablo sa Galacia 3, ang sabi niya, kung kayo nga'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham. No? Sapagkat ang ating Panginoon Kristo rin ay galing din kay Abraham. Bakit? Sapagkat, no? Ito yung paboritong anak ni Abraham, sa kanya nagmula ang ating Panginoon Kristo. Sino yun? Si Judah. Mula siya sa tribo ni Judah. No? Hindi siya Muslim. Ano siya? Kristiyano. No? So bakit hahanapin mo yung Katoliko? Yung Katoliko, Kristiyano. No? Kaya pag sinabi kong Kristiyano, kasama na Katoliko. No? Kasama na doon sa Badista. Kasama na doon ang born again. No? Lahat ng mga Kristiyano na kasama na doon. No? So,
Genesis 26 verse 2, si Abraham sumusunod sa utos. Kami mga Katoliko naniniwala na ang 10 utos, bago pa dumating si Moses, ay mayroon ng 10 utos. Bakit? Hindi magkakasala si Cain ng pagpatay, no, kung wala pang kautusan. Oh? Hindi rin sasawayin ni Abraham yung isa niyang anak, no, kung wala pang utos na igalang mo ang iyong ama't ina, no? Kaya maliwanag dito, no, bago pa ang panahon ni Moses, may 10 utos na at ito ang tinutupad ni Abraham. Hindi yung pagsala-sala, pagtuwad-tuwad. Hindi yun. No? At kung babasahin ninyo, noon sa Genesis 17 na sinasabi niya, no, babasahin natin sa 17, ang Diyos ba ni Abraham ay si Allah? Ang sabi dito sa 17.1. Basahin natin. 17.1, mga kaibigan. Ang sabi niya, ganito. Okay, Brother Denmar. So, tapos na. Ay, Inabot, 5 minutes. Okay, so maraming salamat po. Ayan, Brother Denmar, para sa iyong final conclusion. So, dyan po nagtatapos yung ating pag-uusap nito. At ako po ay natutuwa kahit medyo meron tayong konting pero para sa akin po, ito po ay isang payapa at maayos pa rin na pag-uusap. So, sa ating mga nakikinig, sana po ay tayo ay magnilay para sa ating dalawang kapatid na to na nag-uusap at talagang maginoo yung kanilang ginawang pag-uusap po na ito. So again, congratulations Brother Ali Javier and Brother Denmar ng ating kapatid na RCC. So ngayon po at syempre para po sa ating pagtatapos na ito, meron po tayong 1 minuto para pasalamatan po natin yung mga gusto po natin na pasalamatan at kung meron po kayong ipopromote, ayan, pwede rin po. So, bigyan po natin kayo ng tig 1 minuto. So, unahin natin si Brother Denmar. So, Brother Denmar, 1 minute. Start now. Okay, maraming salamat unang-una sa ating Panginoon. Nagbigay ng pagkakataon upang tayo ay makapagpahayag ng katotohanan ngayong gabing ito. At maraming salamat, Sis Nad, sa iyong pag-moderate at dito sa In Defense of the Truth. Lalo na sa ating kaibigan at mentor at idolo, Brother Melchor Manalili. Ingat ka parate. At sa ating kausap, Brother Ali Javier, namiss kita. At tagal mo na wala sa DevCon eh. Ngayon, so gusto ko lang i-promote yung debate namin ni Mushib. Ito ay part 2 namin. Dapat kay Ali ito eh. Kasi ang topic namin, sino ang Diyos ng mga propeta? Yan ba ay si Allah o si Kristo? Yan po ay sa Miyerkules, no yan? Sister Nats, Miyerkules po yan ng gabi 8:00 dito rin sa In Defense of the Truth, no? So maraming salamat sa mga nanonood natin dyan, sa followers natin sa page, yung mga nanonood, siyempre sa mga Katolikong supporters natin. Yes. Amen. So thank you. Maraming salamat, Brother Denmar. So ayan po. At abangan nyo po sa Miyerkules yung debate nila ni Brother Mushib. 8 p.m. po ng gabi. At dito rin po yan sa In Defense of the Truth. So dako po tayo sa ating 1 minuto pagpapasalamat ng ating kapatid na si Brother Ali Javier, si Ustad Ali. So Brother Ali, 1 minute. Time start now. Maraming thank you, Sister Nad, at maraming thank you, Brother Denmar. Ipagpamanhin ninyo pagkat sabi nga na Sister Nad, hindi po maganda yung mga kataga na hindi kaaya-aya. Pero katotohanan po yung mga nasabi natin, inshallah. Kung may mali ako, tao lang ako. Pero yung katotohanan, ang mensahe ay hinggil po sa Diyos. Inshallah, huwag kayong magsasawa sa amin, Sister Nad. Nagpapasalamat tayo sa Panginoong Diyos na siyang lumikha sa atin at nagpahintulot upang mairaos at napag-usapan natin sa topic na hindi nagmula ang Muslim kay Propeta Ismail. At kayo na po ang humusga sa aming napag-usapan. Thank you very much at hanggang sa susunod na mga pagkakataon sa topic na nakabinbin dyan against Christianity pa rin. Kay Sister Nad, congratulations.
Shout out Yes. sa magkabilang grupo sa kina Sister Nad at dito sa ating page, Brother Alejandro. Okay, so time is up. So, thank you so much. Ayan, at shout out din po dyan sa inyong mga manonood dyan, sa inyong page po, sa inyong live. Thank you so much po sa ating mga kapatid na Muslim. At again, maraming salamat po sa ating mga viewers at sa lahat po ng nag-share. Ayan, at sinamahan po tayo sa atin, lalo doon sa comment section. Thank you so much. At abangan nyo po, December 3, debate ni Pastor Cesar Baladat with Brother Ali. Abangan nyo po yan, December 3 ng 8 p.m. So, again, thank you and God bless us all. Maraming salamat pong muli sa iyo, sa ating dalawang kapatid na to at pagpalain nawa po tayo ng ating makapangyarihang Diyos. Amen. Thank you so much and congratulations, Brother Ali and Brother Denmar. Maraming salamat po. Ayan. So, thank you. Hanggang sa muli. Ayan, sa ating debate. And Ma'am Angie, thank you so much po. Ayan. So, in defense of the truth, ayan, we're out.